Yung mga baka natin dito mga kaprobinsya, oh. Nagsama-sama yung mga resulta sa AI. Mga resulta po sa AI yung mga baka natin dito ng mga babae. Bibing. Sa mga nakaraan mga kaprobinsya, pumunta tayo doon sa sakyad sa Dudul Bakong. Naghanap tayo ng magandang klase na lalaking baka para gawin sana nating backup ni Limer, at saka at the same time i-fattening natin para pag lumaki na ibenta natin. Yun po ang purpose natin doon sa pagpunta or sa pagbili sana ng baka, fattening at saka gawing taga-kasta sa ating mga baka dito na babae or backup ni Limer. May napusuan tayo doon, may nagustuhan tayo pero hindi po natin nabili. Tapos yung isa naman nating kaibigan ang nakabili kasi una siyang tumawad. So siya po yung nakabili mga kaprobinsya. Hindi po tayo nakabili. Yung presyo sana no nasa mga 65,000. Pero kung binayaran ko agad nung pumunta tayo doon, wala na pa siyang magawa kung binayaran natin agad no, yung presyo nila na 65,000. Pero nagpalugit pa sana tayo or nagpaugat. Nagbabaka sakali na sana makatawad or makahangyo sa presyo. Pero yung isa nating kaibigan, siya po yung naunang nagdiskarte, siya yung unang tumawad. Tapos sila yung nakabili sa baka na nagustuhan natin. May isa din tayo nakita doon, lalaki, pero naunahan din tayo. Kasi dalawa yung target namin na baka doon sa stockyard sa Dudul Bakong. Inuna namin yung malaki. Sabi ko po, pag hindi namin mabili yung isa, yun pong isa yung bilhin namin. Pero nung nabili na yung isa, nung binalikan namin yung nagustuhan namin, iba naman yung nakabili. So hindi talaga sila para sa amin, yung mga baka na yun na nagustuhan natin. Mga gwapo yun. Maraming mga magandang klase dun sa Bakong. Doon po tayo makakita ng mga malalaking baka doon sa Dudul Bakong. May kamahalan lang pag bibili tayo ng baka doon, lalo na pag mga magandang klase. Yung ganito kalaki ni bibig, tapos pag ito ay lalaki, tingin ko po pag doon to sa stockyard, nasa mga to 60,000 yung presyo. Kasi magandang klase naman si bibing at saka quality. So hindi to bababa sa 55 to 60,000 pag ganitong klase na baka. Ang hinahanap namin sa baka doon, yung matangkad, mahaba yung katawan. May isa doon na medyo hindi masyadong matangkad, hindi namin binili. Dalawa lang nakita namin na magandang klase. Pero sa sunod na mga linggo siguro baka babalik tayo doon. Try lang natin, baka makahanap tayo. Doble yung purpose natin sa pagbili ng baka doon. Kung sakaling makabili tayo, gawin natin backup ni Limer, at saka at the same time pag lumaki na, ibenta din natin. Kailangan po natin magfattening mga kaprobinsya para maruling yung pera natin, tapos may panggastos tayo sa ating estudyante. Wala tayong ibang hinahanda dito sa ating mga baka na mga kuan, pinatining. Yung estudyante lang natin doon sa Cebu, si Jigger Jr. nag-aral na po. Sa mga hindi po nakapanood sa ating mga video, si Jigger Jr. doon na sa Cebu nag-aral. So yan po ang sistema natin ito. Magpaparami tayo ng baka ng mga ifatining. Yung isa nating baka mga kaprobinsya, oh, namayat siya ng kunti. Okay lang to mga kaprobinsya kasi babae naman to. Hindi to lalaki na kailangan na palaki ng todo. Pag babae lang, pwede lang hindi masyadong mataba. Winalay natin siya para maglandi yung kanyang nanay. Tapos makarecover naman kasi payat po yung kanyang nanay. Napakalakas yan ni Bibi. Dito sa amin ngayon, araw-araw po may ulan. Kaya napakalaking tulong yung kulungan or kubo sa ating mga baka dito. Yan po. Wala kaming baka dito ngayon na nasa labas lang. Yung mga inahin natin nasa loob ng kulungan lahat. Wala silang ganang kumain pag nasa labas lang, lalo na pag maputik yung area. Tapos walang pagkainan, apakan lang nila yung pagkain na ibigay natin sa kanila. Tapos pag maapakan, hindi na nila kainin. Kaya Jo, pwede yung tamnan, sprayan sa dagway na sa tamnan. Huwag na tayo katanom. Kasama yun na mo mga kaprobinsya sa pag-harvestan dito. Yung andon, mukhang mapilitan kami na harvestin yung andon sa kabila. Isama yung mga damo. Ay, Bisaya ito.
Ini, kasa to, itong alam ko, baka. Oo. Kaya aring kilid po, pwede po taman to. Galing, di na about tubig. Yan po mga kaprobinsya oh. Na taniman na namin. May tanim na dito mga kaprobinsya oh. Tapos sunod naming taniman yung andyan. Yung mga maliliit na bakante. Makatulong to sa amin. Kung tumubo na to. Mapakinabangan namin to. Tulad sa ating mga tanim dyan oh. Pero dyan, hindi yan taniman. Kasi pag may malakas na baha, baka maanod yan. Yung andyan, mapakinabangan namin yan. Maharbis namin yan. Basta palagi lang umuulan. Okay lang. Mabilis lang tumubo yung mga napir natin. Yung kahoy na yan mga kaprobinsya, triman namin yan para hindi makadisturbo sa ating mga napir dito. I-check natin dun sa likuran sa tinaniman natin ng kalabasa dati. Goods lang mga kaprobinsya oh. Tingnan nyo po yung mga napir natin na andyan. Parang kailangan tayo nag-harvest dyan. Maubos yung andun mga kaprobinsya. Mukhang dito naman kami mag-harvest. So mga 2 linggo siguro mula ngayon, mag-harvest na namin dito. Yan po ang maganda sa napir. Napakabilis lang tumubo. Basta palagi may ulan. At kailangan po nalagyan natin ng pataba. Kahit kakaunti lang. Yan. So, okay po mga kaprobinsya. Pwede na yung harbisin yung ganyan. May napansin po ko na mga mais doon, tanim sa aming kapitbahay. Pag harbisin nila yung mga mais nila, bala ko po na tingin para ibigay sa ating mga baka dyan. Next year mga kaprobinsya, may mga baka naman tayo dyan na mga anak. Pag mga anak na sila, yun na po ang time na hindi na tayo bibili sa stockyard. Yung tanim namin na indigo zero mga kaprobinsya, pag tuloy-tuloy yung pag-harvest natin, napakadali lang nilang mamatay. Yan po ang ating napapansin. Hindi katulad ng ipil-ipil. Yung ipil-ipil musurvive yun. Dito po isang buwan mula ngayon, ma-harvest naman to. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtatanim dito na napir. Kahit mga maliliit na bakante lang, taniman namin. Yung mga damo dito sa ating mga tanim na napir, hindi po sila nasayang.
kasi makainin niya ng mga baka. Yung mga alaga natin dito mga kaprobinsya, patuloy yung pagdami nila. Ayan, mga pabo. Pero malapit na po namin silang mahiwalay, yung aming mga pabo. May sisiyo pa tayo dyan, oh. Pero dati po mga kaprobinsya, yung ating kulungan dito, walang bakante po ng sisiyo dati dyan. Puro may mga laman yan dati. Pero ngayon sira na. Tapos pinuntulan namin yung pagdami sa ating mga alaga dito manok. Palagi kami nagkakal sa kanila. May mga naglimlim pa dito, oh. Paggawa na tag ko dong, pugaran dong. Kailangan natin magdagdag ng mga paitlugan. Pinulan po yung ating mga paitlugan dito. Sa mga nakaraan mga kaprobinsya, binisita naman kami ng predator. Binisita kami ng bayawak. At buti na lang, nahuli po sila sa ating mga kasama dito. Umiyak yung sisiyo habang kinakagat ng kuan, bayawak. Kung hindi lang umiyak yung sisiyo mga kaprobinsya, sisiyo ng manok, hindi po yun mapansin ng ating mga kasamahan dito. Kasi tanghali po siya umatake. Pero nang umiyak yung nahuli niya, tinangay na sana niya mga kaprobinsya. At napansin po sa ating mga kasama dito na huli yung isang bayawak na medyo malaki na. Dito po sa amin, marami po kaming bayawak na huli. Marami na, hindi na namin mabilang kung ilang bayawak yung nahuli dito sa aming area. Expected po namin yan mga kaprobinsya na may mga predator dito kasi malapit tayo sa mga masukal na area. Minsan nga sawa yung umatake dito. Mas okay lang yung bayawak mga kaprobinsya kasi hindi yan nakakatakot. Yung sawa po yung nakakatakot. Pati ako, takot ako sa sawa. So yan po, buti na lang na huli yung bayawak na sumugo dito sa amin. Kasi sayang po yung mga alaga natin mga kaprobinsya. Ginasusan po natin yan. Tapos kainin lang ng bayawak. Pero dati po marami tayong mga marami na tayong mga comment na nabasa kasi bawal daw yan hulihin. Siguro po hindi po sila nakaranas na tumira sa mga ganitong lugar, kaya ganyan po yung reaction nila. Pero pag nakaranas po kayo na tumira sa ganitong klaseng lugar, tapos may mga alaga tayong manok, pabo, hindi po pwede na hayaan lang natin sila na kumain sa ating mga alaga dito. May isang beses pa na dalawa yung nakita namin dito, mga malalaki pa. Minsan hindi namin mahuli at minsan naman mahuli namin. Ganun po yung sistema natin pag nasa bundok tayo nakatira. Lalo na yung sawa, nakakatakot yan. Mga malalaki pa yung tirada sa sawa mga kaprobinsya. Mga malalaki yung kainin nila. Dati po doon napatay niya yung isang tandang natin na pabo na may sisiyo na sa loob ng kulungan. Dinukot lang niya doon. At narinig po ng ating mga kasama na nag-ingay yung mga alaga natin, kaya pinuntahan nila. At nakita po nila na yung sawa ano na sa loob ng kulungan. At saka patay na yung pabo. Nagtaka po kami dati kung bakit halos araw-araw may makita kaming patay sa aming mga alaga dyan. At hindi po namin napansin na yung sawa pala ano na nakatago sa ilalim ng mga paitlugan ng ating mga pato. Pero matagal na po tayo na hindi sinugo dito ng sawa at saka bayawak. Sa mga nakarang araw lang, para nagutom na siguro sila. At dito po sa amin mga kaprobinsya, napakarami po lang makuha. Marami silang makain. Yung mga pato natin, oh. Pero kung malagyan na namin na bako doon mga kaprobinsya, maayos namin yung bako nila, hindi na sila makalabas. Maganda sana pag nasa labas lang sila kasi malaya sila makaligo dito sa sapa. Ang sistema lang pag isama-sama natin yung mga alaga natin na pabo, pato, manok, yung mga siso ng manok hindi makasurvive. Yan po ang amin napapansin, lalo na pag sobrang dami na ang mga pato at saka gansa. At yung mga alaga ating baboy dito mga kaprobinsya, update po tayo sa ating mga alaga dito.
Sa ngayon po, dito sa amin, medyo mura pa rin yung presyo. Hindi pa mahal. Pero tuloy lang muna tayo sa ngayon. Kasi buntis na po yung mga baboy natin dito na 5. 5 yung buntis. Yung isa, hindi pa natin confirm. Ito yung pinakahuling na kastahan sa Timbarako. Pero mula nung nagkastahan siya, hindi naman siya nagaldi. Siya po yung pinakagwapo nating inahin dito. Mga dumalaga po silang 3, magkapatid. Tingnan niyo po mga kaprobinsyo. Yan. Halata na buntis na yung baboy natin. Tapos, may isa tayo dito na malapit ng mga anak. Malaki yung kanyang tiyan. So, kailangan na po natin i-adjust yung kanyang pagkain dito. Yan, oh. Ilan naman kayo yung kanyang anak mga kaprobinsya. Oh, mukhang malapit na, oh. Tingnan niyo po, oh. Hubag na po tayo. Ang ibinigay natin sa kanila, kalahating tahok at saka 1/4 na feeds. Pero kawawa po pag itipid natin sila sa pagkain, lalo na pag magkaroon sila ng maraming liit. So, sakripisyo lang. Baka surtihin tayo. Kung mangalak sa susunod na mga araw, by September, mawalay po yung anak niya. September, October, November, baka tumaas na yung presyo. Try lang natin. Kung bumalik na sa normal yung area natin dito. Kaya yung pinakaunang mga anak, tapos yung andun sa labas, yung kanyang kasama, tapos yung isa dito, saka yung isa dyan, saka yung isa. Okay yung ating barako mga kaprobinsya, kasi kahit 3 yung sabay na nakasaya sa loob ng isang araw, isa lang yung nagrehit. Hindi katulad sa ating kalabaw dati na si Palo, 3 yung nakastahan niya at walang positive. At yung isa dito, malapit na dito mga anak mga kaprobinsya. So, abangan po natin kung ilang heads yung anak sa ating baboy dito. Bibing, oh. Siya lang may isa dito. Yung katawan niya mga kaprobinsya, regular lang. Hindi po natin siya pinataba ng husto. Bibing. Future na inahin natin dito mga kaprobinsya. Pasok po siya sa criteria na para gawing inahin. Tangkad at saka mahaba yung katawan. Sila mo isa dito mga kaprobinsya kasi yung dalawa doon. Yan. Iniparit po namin. Para kung awayin sila ni Bibi, doon sila tumakbo at doon sila kumain. Si Bibing po ay nasa 10 buwan na. Mukhang masikip naman yung busal mo, Beng. Ang bilis mo namang lumaki. Kailangan na po yung i-adjust yung kanyang busal. Yung white Brahma natin. Yung si Barcilia mga kaprobinsya, andun, oh. Kumain sa mga napier doon. Ito yung umaga, pinalabas po namin siya para makadidi sa kanyang nanay. Umaga at sa kahapon na siya makalabas. So mamaya ipasok ko siya dito sa bakod. Doon na doon kumain yung isa nating baka doon na si Indugamay pag may kasama siya. Namahit siya ng kunti yung ating baka na white Brahman kasi nung winalay namin siya, hindi pa siya malakas kumain ng feeds. Pero ngayon, naka-adjust na siya, tapos hindi na siya umiyak. Bigyan sila ng feeds, lumapit na siya. Dati po, nasa malayo lang siya nakatingin sa kanyang mga kasama habang kumakain. Sunod na araw mga kaprobinsya, mag-harvest kami ng crayfish dito sa pan na to. Pakarami siguro ang crayfish dyan. Kasi hindi pa namin sila naharbisan. Hindi pa namin natanggal yung tubig lahat dyan. Dito rin,
mukhang marami na rin dito. Lalo na pag walang mga palaka na kumakain ng mga krillings. Oh, yung sibuyas natin oh, nagsiksika na sila, masikip na, may mga baging na kumapit. Bawal kayo dyan. Yan, magamit na namin. Pwede na sana itong i-tanim ulit. Imagine nyo po mga kaprobinsya, ito lang yung tinanim natin dito, isa lang, tapos siniwalay natin at yan, ganun na sila kadami. Kung nasa lupa lang namin ito tinanim, hindi ito mabuhay kung hindi namin ito nilagay sa balde, kasi hindi matupag sa pagtanggal ng damo. Mas maganda pag marami tayong mga pot, pero ilipat natin to. Check natin yung ating bingala kung naglimlim na ba or nag-itlog lang. Apat lang yung napisa mga kaprobinsya sa unang batch sa ating mga itlog na pinalimliman sa ating mga bingala. May nagtanong sa atin kung may available ba tayo na sisiyo sa agin niya. 100 heads yung kailangan niya. Wala tayong ganun karami mga kaprobinsya. Maka-produce lang siguro tayo ng ganun karami kung mag-focus tayo sa pag-alaga ng bingala. Tapos kailangan po natin ng incubator para sabay-sabay para maka-produce tayo ng mga sisiyo na ganyan karami. 100 heads, dami. Ilan kaya yung itlog na nalimliman niya? I-monitor lang natin yan palagi. Ang mahirap dyan, kung mapisa yan tapos hindi natin mapansin, baka mamatay lang yung sisiyo niya, tapos iwanan lang sa mga damuhan. So kung maaari, araw-araw natin i-check yung ating bingala dito para malalaman natin kung napisa na ba o hindi. May mga tanim naman kami dito na kalabasa mga kaprobinsya oh. Tapos doon, meron pa doon. Pasunod din yung tanim namin dito. Dito po yung itanim namin yung bagyo beans. Try po namin yung bagyo beans dito kung mabuhay ba. Yan yung ating kalabasa. Palagi na po kami nagka-harvest dito ng kalabasa, panggulay. Pero hindi tayo nakabili ng okra na para pang tanim. Kahit isang sachet lang, kasi yung mga kasama natin wala silang hilig kumain ng gulay na okra. Yung aming galay, tinangkong, gulay namin, kailangan naman namin ilipat to. Magtanim naman kami ulit ng bago dito. Kasi mukhang pa na oh, nagkagulang na ba? Yan po oh, nahulog lang mga kaprobinsya. Kinain lang ng manok. So kailangan mong harbisin yung mga bunga sa ating avocado dito. Karon gini nakapamungag daghan sa? Ha? Karon gini nakapamungag daghan. Sige yung kapadlog kaon sa. Ubos yung kuan, asukal natin diyan. Ay nagkumpiyansa kay kung mahulog ka, paingon na ba dyan ka sa ubos? Medyo paingon sa taas. Latay-latay na. Ay kasi guy-guy ito pagka-order bali sa. Sugo. Ha? Sugo. Sugo lang ng avocado. Wala na din at bang. Guy-guy ito. Lingkod na dito. Guy-guy ito papupuog avocado na guy. Ya na tao kaka. Timaan ni siya ba? Okay sa tong kata-kata yung tao. Hindi mo yung makaon. Sa ikukwata. Uy, uy. Hilig mo siya tamis god. Biskuit mga kay. Ayan yung sa avocado oh.
Mahilig siya sa mga matatamis, katulad ng tubo. Langlag, beri kelamai. Kalas siya kasukal goy. Tingin ako kagoy. Kaya na kay, na. Fats na. Good fats na goy. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Kalabasa. Adobong kalabasa. At saka isda. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kamu dugog to. Jadi lagi terus ya. Lagi kawan kunoy. Ah? Lagi ko. Umulan mo. Oh, Ito po. Kaya yung jo, ayok. umulan mo. Wala na. Oo. Tumo. Tumo. Di na siya ganahan. Lunes sumero. Lunes na. Ganahan na siya. Ganahan na siya daw. Lunes na. Sa pasal ini. Okay. Kuhan eh. Let's move. Dok, ganahan na siya daw. Lunes naman. Kapsin bulok. Pero kuha yung diskarte na itong nagyod. Ikaw kayong bulok, kinakuha ko dito. Karon. Ano? Pag-ana na bitas manggo, di ko to. Idogan mo yung kata. Pero, ang mahal yung araw-araw. Yata itong bide. Nuod mo tidi ron. Hmm? Nuod mo siya. Hindi na pala. Dawat. Nulood na po. Dawat ka pala. Ya. Balaan naman ko. Ang pan ko na. Sinabing kalabawa. Tumugila. Sumpao. Baru kali apa nak? Ya. Wala ni solo. Pamado na niya. Rakto na nga. Wala na. Gamit. Itas na. Ano? Boleh asam tong ngam dok. Cuma nak yang aku dok. Balam. Sama itu pas sudah Ay, buo pa to. apa? Yang kita bro dia. Kita mau. Ini hai apa? Ya. Wala ba yan na yung wala ba yan na yung I love you? Tak kuat ni. Oh. Pak na. Ano na? Nalahin ito mga tatlo? Baik to. Ano ba? Ayan mo sino. Pagkataharan yung pinakaadlaw. Kita pala si mana. Mag-ulog po na yung uyan. Pero kung pa kita kawas. Hindi ko lang yan eh. Balduhan ko. Laila po. Di na ka. Ikaw na nagbaboy di sa litong di. Pag pugi. Pag-awag dito. Ikaw na po.
Anak bukag. Hindi niya. Alam mo.